Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Narito ang isang video tutorial para sa inyo na maaaring makatulong sa inyong pag-aaral sa Araling Panlipunan. Halika, samahan ninyo kong tuklasin ang kasaysayan ng ating bansa. Handa na ba kayo? Ang paksa na aking tatalakayin ngayon sa araw na ito, epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Layunin ng aralin. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aral ay inaasahan na: una, masusuri ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Pangalawa, matalakay ang epekto ng pagbukas ng mga daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Pangatlo, maipaliwanag ang naging ambag ng pag-usbong ng uring mistiso at ang pagpapatibay ng Dekretong Edukasyon ng 1863. Ano ba ang dapat mong malaman sa aralin na ito? Ano ang bunga ng pagiging bukas ng Pilipinas sa mga kaisipang liberal? Paano mo ilalarawan ang uri ng pamahalaan na mayroon ang bansa natin? Magkakabuklod ba ang mga Pilipino noon? Ito ang nilalaman ng module ninyo sa Araling Panlipunan. Ang teksto ay tungkol sa epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Babasahin ko ang nilalaman ng teksto upang maunawaan ninyo kung ano ang nilalaman ng teksto mula sa module ninyo sa Araling Panlipunan sa unang aralin ninyo. Tahimik na naging tagasunod lamang ang mga Pilipino noon sa unang 2 siglo ng pananakop ng mga Espanyol. Sa pagdating ng ika-19 na siglo ay nag-umpisa ang maraming pangyayari na nagdulot ng pagbabago. Ito ay nagbigay daan upang sumibol ang kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Umusbong ang liberal na kaisipan at tinawag itong panahon ng kaliwanagan o Enlightenment. Umunlad ang ekonomiya ng bansa dahil sa pagbubukas ng mga daungan para sa pandaigdigang kalakalan. Nakapasok ang mga liberal na ideya at mas umunlad ang kaisipan ng mga Pilipino, kaya't naghangad sila ng pagkakapantay-pantay. Tinawag ng mga Kastila ang kaisipang ito ng mga Pilipino na filibusterismo o subversibong kaisipan. Naging maikli ang paglalakbay at naging mabilis ang komunikasyon dahil sa pagbubukas ng Suez Canal noong 1869. Ang susunod na slide ay ipapaliwanag tungkol sa pagbubukas ng Suez Canal na naganap noong 1869. Pagbubukas ng Suez Canal. Ang Suez Canal ay isang artipisyal na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Ito ay matatagpuan sa bansang Egypt. Mula sa 2 buwan ay naging 30 araw na lamang ang biyahe mula sa Pilipinas patungo sa Espanya dahil sa pagbubukas ng Suez Canal. Dahil napabilis ang paglabas-masok ng mga ngalakal at kalakal, bumilis din ang pasok ng mga kaisipang liberal tulad ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapayapaan. Nagbunga din ito ng pagpasok ng mga aklat na naglalaman ng kaisipang liberal at revolusyonaryo na nagmulat sa ilang mga Pilipino, lalo na ang nasa panggitnang uri. Ano ba ang mga pagbabago sa Pilipinas nang buksan ang Suez Canal? Una, sa pagitan ng mga taong 1834 at 1873, pinuksan ng ilang mga daungan sa Pilipinas para sa kalakalang pandaigdig. Pangalawa, higit pa itong naging malawakan nang mabuksan ang Suez Canal
noong 1868. Umikli ang ruta sa pagitan ng silangan at kanluran. Halimbawa na lang ang mula Pilipinas papunta sa mga bansa sa Europa. Ang 3 buwang paglalakbay ay maaari nang isagawa sa loob lamang ng 1 buwan. Napabilis ang transportasyon at komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Sa world map, makikita ang dalawang linya o dalawang ruta. Ang kulay kahel na ruta ay pinapakita nito ang dating ruta na dinadaanan ng mga galyon mula Pilipinas papuntang Espanya o mula Espanya pabalik ng Pilipinas. Ang kulay berdeng linya o ruta, ito'y naman nagpapakita ng maikling ruta nang binuksan ang Suez Canal mula Pilipinas papuntang Espanya o mula Espanya pabalik ng Pilipinas. Ano pa ang mga pagbabago sa Pilipinas nang buksan ng Suez Canal? Dahil sa pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig, nagkaroon ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Naging dahilan din ito ng pagbili ng transportasyon at komunikasyon, pagbuti ng paraan ng pagsasaka, at pagdami ng mga ani at produkto. Maging ang mga negosyante at mga ngalakal. Napaunlad ang mga produktong agrikultural na iniluluwas ng Pilipinas gaya ng tabako, abaka at asukal. Ika-4, napadami ang mga dayuhang pumapasok sa bansa. Partikular na ang mga mangangalakal na may dalang iba't ibang kaisipang galing sa Europa, katulad ng konsepto ng demokrasya at liberalismo. Bunga nito, namulat ang mga Pilipino sa kanilang abang kalagayan. Nalaman nilang maaari naman pala silang maging kapantay ng mga Espanyol na hindi nila kailanman naranasan. Panglima, nagkaroon ng pagkakataon ng mga mayayamang Pilipino na makapag-aral sa ibang bansa, tulad ni Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, at Mariano Ponce. Peninsulares, Insulares, Mestizo, Principalya at Indio ang naging antas ng mga tao sa lipunan noong panahon ng Espanyol. Ang susunod na slide ay ipapaliwanag ang iba't ibang antas ng mga tao sa lipunan noong panahon ng Espanyol. Dito makikita ang isang pyramid na ipinapakita ang iba't ibang antas ng mga tao sa lipunan sa panahon ng Espanyol. Ang nasa tuktok ng pyramid ay ang tinatawag na peninsulares. Ito ang mga nasa pinakamataas na antas ng mga tao sa lipunan noong panahon ng mga Kastila. Sa baba ng mga peninsulares, ang insulares. Sa gitna naman ang tinatawag na mestizo. Sa baba nito ay ang Principalya. At ang pinakamababang antas ng mga tao sa lipunan noong panahon ng mga Kastila, ang mga tinatawag na Indio. Sino ba ang mga nabibilang na peninsulares? O sino ba ang mga nabibilang sa peninsulares? Sila mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas, ngunit ipinanganak sa Espanya. Sino naman ang mga nabibilang sa insulares? Sila naman ay mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong Kastila ang mga magulang. Mestizo naman ay ang mga tao o tumutukoy sa mga Pilipino na hindi purong Pilipino. Sila ay mga anak ng Pilipino at Kastila o Pilipino at Chino. Kumbaga sila yung mga may halong dugong banyaga. Indio naman, ito naman ang mga nasa pinakamababang antas ng mga tao sa lipunan. Ang tawag sa kanila ay Indio.
na ang nagmula sa mga salitang gaya ng mangmang o kaya walang alam at di nakapag-aral. Ito ay isang salitang Kastila na sinasabi sa mga Pilipino di nakapag-aral. Ito ay unang narinig sa isang paring nagtuturo at kabilang sa isang librong isinulat ng Pilipinong manunulat. Middle class. Ang mga bagong yamang ito, bunga ng pag-unlad ng ekonomiya, ay bumubuo sa isang panibagong uri ng tao sa lipunan, ang mga tinatawag na gitnang uri. Ang mga nabibilang sa gitnang uri ay ito yung mga tao na umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. At dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral. At ang mga Pilipino na nakapag-aral, ang mga tinatawag na ilustrado. Ilustrado ay mula sa salitang na ang ibig sabihin ng ilustrado ay ito ay salita na literal na nangangahulugang naliwanagan. Nagkaroon ng gitnang uri o middle class. Umanda ang pamumuhay ng mga Pilipino. Nakapag-aral ang mga anak at lumawak ang kaisipan. Naghangad ng pagbabago ng kanilang kalagayan ang mga Pilipino mula sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Kabilang sa mga ito ay sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Juan at Antonio Luna at iba pa. Sila mga Pilipinong nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan at nagsimulang humiling ng pagbabago. Di nagtagal, ang mga nakapag-aral ay bumuo naman ng pangkat ng intelihensya. Dahil sa natamong kaalaman at karunungan, ay lalong lumawak at lumaki ang kanilang pang-unawa sa kahulugan ng kalayaang dapat ipaglaban. Itinatag ang paaralang primary para sa mga lalaki at babae sa bawat lalawigan dahil sa utos ng hari ng Espanya. Nagkaroon din ng paaralang normal para sa mga gurong lalaki. Nakita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng edukasyon dahil sa Dekretong Edukasyon ng 1863. Namulat sila at sumibol ang diwang makabayan at gumawa ng hakbang upang makatulong sa kapwa Pilipino. Ngayon, magkaroon tayo ng talakayan. Pag-usapan natin. Bakit mahalaga ang pagbubukas ng Suez Canal? Maaaring i-pause ang video upang isipin ang tamang sagot. Ano ang sagot? Mahalaga ang pagbubukas ng Suez Canal sapagkat ito ang nagbigay daan upang umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming Pilipino ang nakapag-aral sa ibang bansa. Naging mabilis at malawak ang kalakalan sa daigdig. Nagkaroon ng kamalayan ng mga Pilipino ukol sa pagkapantay-pantay ng mga tao. Pangalawa, paano nakatulong ang pagbubukas ng mga daungan sa Pilipinas sa pagsibol ng kamalayang nasyonalismo sa bansa? Ang sagot, dahil sa pagbubukas ng daungan tulad ng Suez Canal, maraming mga aklat na naglalaman ng kaisipang liberal ang nakakapasok sa bansa na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino sa bansa. Ikatlo, ano ang ibinunga ng kaisipang liberalismo sa Europa sa buhay ng mga Pilipino? Ito ang naging daan upang mamulat ang mga Pilipino sa pang-aabuso at pang-aapi ng mga Kastila sa ating bansa. Ikaapat, ano ang naging ambag ng gitnang uri o mistiso sa mga Pilipino? Ang sagot, ito ang nagpaunlad sa pamumuhay ng mga Pilipino na nagbigay daan o oportunidad na makapag-aral at mamulat ang kaisipan tungkol sa pagkakapantay-pantay, kapayapaan at kalayaan. Ikalima, ano ang naging ambag ng Dekretong Edukasyon ng 1863? Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makapag-aral sa bisa ng utos ng hari ng Espanya at sa dekretong inilabas noong 1863.
Oras na para sa isang maikling pagsusulit. Ihanda ang panulat at papel. Maaaring i-pause ang video upang isipin ang tamang sagot. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang magandang naidulot ng pagbubukas ng Suez Canal? A. Maraming aklat na naglalahad ng kaisipang liberal ang nakapasok sa bansa. B. Naging mabilis ang ruta mula sa Espanya papuntang Pilipinas. C. Umunlad at lumawak ang kalakalan sa Pilipinas. O D. Lahat ng nabanggit ay tama. Ang sagot, letter D. Lahat ng nabanggit ay tama. Pangalawa, kailan binuksan ang Suez Canal? A. 1867, B. 1868, C. 1869, o D. 1870. Ang tamang sagot, letter C. 1869. Ikatlo, sino ang isa sa mga Pilipino na nakapag-aral sa ibang bansa noong panahon ng Kastila at kasama sa samahang propagandista? A. Andres Bonifacio, B. Emilio Aguinaldo, C. Jose Rizal, o D. Apolinario Mabini. Ang sagot, letter C. Jose Rizal. Ikaapat, ano ang gitnang uri? A. Sila ang mga nabibilang sa pinakamataas na antas ng lipunan sa panahon ng Kastila. B. Sila ang mga nasa pinakamababang antas ng lipunan. C. Sila ang mga nasa gitnang antas. O D. Sila ang mga nabibilang sa maharlika ng Pilipinas. Ang sagot, letter C. Sila ang mga nasa gitnang antas ng lipunan. Panglima, ano ang Dekretong Edukasyon ng 1863? A. Ito ay batas na nagbibigay pagkakataon sa mga Pilipino na makapag-aral sa mga paaralan at universidad. B. Ito ay batas na nag-uutos na lupigin ang mga Pilipino. C. Ito ay dekretong ginawa para lamang sa mga Kastila. O D. Ito ay dekretong naggagawad ng parusa sa mga Pilipino na lumalaban sa pamahalang Kastila. Ang sagot, letter A. Ito ay batas na nagbibigay pagkakataon sa mga Pilipino na makapag-aral sa mga paaralan at universidad. Tama ba lahat ang inyong sagot? Magaling. Sana maibigan ninyo ang bidyong ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.